Demon Emperor Chapter 477 nagpapatuloy laban ng lason sa lason. Putangina mo ka! Rainbow Cloud Town! Nagpakawala na ng isang mabagsik na lason si Yan Bagoong. Tangina mo rin! 99 Poison Fantasy Palm. Nagbitaw na rin ng mas malakas na lason si Yan Song. Naghalo na ang dalawang lason, matira matibay ang malason. Ang 99 Poison Fantasy Palm, may 81 na iba't ibang klase, kaya imposibleng madepensahan ito. Hindi na matiis ni Yan Bagoong ang baho ng lason ng otot ni Yan Song. Putangina! Ang halimaw na si Chupa, ang pamilya nila, may sarili silang aklatan ng lason. Ang baho! Wala pa naman akong face mask. Tinamaan ng matinding lason si Yan Bagoong na may kasamang tae na nadikit sa kamay niya. Paano? At sang emperno siya nakahanap ng maraming cultivation method. Pati lason alam niya rin. Hindi maaari. Tinamaan ako. Sana ko nadikit at may tae sa kamay ko. Napansin ni matandang batugan na walang laban si Yan Bagoong. Hindi maganda to. Siyang Bagoong naligo na ng lason. Lahat kayo! Umatras muna kayo! Hayaan natin ang mga Radiant States na mga dalubhasa ang tumapos kay Yan Song. Lumabas na rin ang malalakas na Radiant States na dalubhasa ng pamahalaan. Sila ang malalakas na mandirigma ng pamahalaan. Subalit, mayroon ding sasalubong sa kanila. Nakahanda na rin pala ang malalakas sa puwersa ng mga rebelde. Ang magjowang bata at matanda. Kanina ko pa kayo hinihintay. Nag-SS agad yung dalawang magjowa para mapulbos ang mga Radiant States ng pamahalaan. Life, and art. Yung magjowang bata at matanda, nag-super saiyan na sila. Ayon sa plano ni Chupa, ang susunod na galaw ay pupuntirehin ang kanilang pag-iisip. Mga kapatid ko, kayong tatlo, paanong nangyaring naging membro kayo ng Lolo Clan? Ang pagkakaalam ko, pinatay na kayo ni Chupa. Isang mahabang kwento. Ang mahalaga, kasapi na kami ngayon ng Lolo Clan. Si Chupa ay isang malupit na tao. Pero hanggat hindi mo siya ginagalit, igagalang ka niya. Tinanggap niya kami at binigyan kami ng mga cultivation method na hindi pa nakikita sa buong Luzon. Sigurado kaming sa 50 taon, makakapasok na kami sa ethereal stage. Anong sabi mo? Kapatid, di ba sabi mo, wala nang pag-asang maabot natin dahil mababa lang ang mga talento natin? Noon yun, nung nasa imperno pa tayo, konti lang ang resources nila. Pero pagkatapos namin malaman ang Lolo Clan, naintindihan na namin na ang 7 malalaking bahay ay walang sinabi. Ang Lolo Clan ay mas malaki ang pamana kaysa sa pamana ng emperador. Maraming iba't ibang prutas na gabundok, marami ring mga singsing. Si Pilking Yansong ay kumukuha ng ilang estudyante at gumagawa sila ng gamot sa ospital. Kinukulang pa yung gawa niya. Narinig ko na para lang makagawa ng 3rd grade na gamot, gumagamit sila ng 6th grade na sangkap. 100,000 pa ang dami. Talagang malaking kawalan, pagsasayang ng pera. Matandang ikatlo, mayroon tayong kani-kanyang kamahalan. Pero ayaw kong makitang nagpapatayan tayong magkapatid sa isa't isa. Teka muna kapatid, gusto ko lang malaman kung totoong kayo yan. Oo naman, kami to. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Matandang ikatlo, si Chupa ay isang master tactician. Nakaplano ng lahat ng bagay-bagay dito. Sa tingin mo ba ang pamahalaan ay mananalo? Tumingin ka sa kapaligiran mo. Ang Lolo Clan ay hindi na mapipigilan ang pagtaas.
Kahit malakas pa si Juan Pubuang, hinahabol niya ang kamatayan niya. Nag-iisa lang si Chupa sa mundong ito. Winasak niya lahat. Mga bahay sa buong Luzon, pati mga kakampi niya. Si Chupa ay nasa plano niya na ang Luluklan gawing pinakamalaki at pinakamalakas na puwersa sa buong Luzon. Ano? Solong kapangyarihan? Si Chupa, masyadong malaki ang pangarap niya. Halika na at sumali ka sa amin bilang bagong elder. Ito na ang huling pagkakataon mo. At napag-isip-isip niya na kung saan maganda ang magiging kinabukasan niya. Nakakatandang kapatid, ayokong sirain ang pagiging magkapatid natin. Ang may hiling ko lang ay tumayo sa tabi mo at gumawa tayo ng kasaysayan. Magaling, matandang ikatlo, gaya nga ng inaasahan ko sa'yo. Kapatid, para makasali ka sa Loloklan, kailangan mo munang kainin itong candy. Medyo naghihinayang si matandang ikatlo. Mukha kasing hindi ito masarap. Gawin na natin! Ha 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 ha! Tara na kapatid, durugin natin ang mga tagapamahalaan. Sama-sama tayo. Tayong magkakapatid. At may napansin yung matandang tamad. Parang may nangyayaring hindi maganda. At ayun na nga, yung ibang mga membro ng pamahalaan ay nagrebelde na rin. Mas lalo pang dumami yung mga rebelde. Paano nangyari to? Ang mga matatanda sa atin, kinakalaban na tayo. Kailangan na nating umatras. Kapag nagtagal tayo dito, mauubos nila tayo. Bumalik na tayo sa pamahalaan. Doon tayo mag-iisip kung anong magandang paraan. Ayun na, umatras na ang pamahalaan habang hinahabol sila ng mga rebelde. Nabigla na lang yung tatlong ungas sa nangyayari sa laban. Ano? Anong nangyayari dito? Anong ginawa sa kanila ng Loloklan? Ba't ang bilis nilang magrebelde sa pamahalaan? Kung naghahanap ka ng isang magaling magpasunod ng dalubhasa, pumunta ka lang sa Quezon City, sa Loloklan, at hanapin mo si Chupa. Kahit wala dyan si Chupa, nagawa pa rin nila ng maayos ang kanilang trabaho. Sa larong ito, si Ling Wuchang ay natalo na naman ulit kay Chupa. Katulad pa rin ng nauna, ginamit niya ang sarili niya bilang pain. Si Chupa, ginamit niya ang estratehiya niya na ginamit sa sabungan. Magkaiba lang ng kulay. Ngayon, nahuli niya si Ling Wuchang na hindi handa. Ang plano niya sa paggawa ay puno ng kapangyarihan. Kahit malayo pa siya, nanalo siya sa lahat ng bagay. Sa palagay mo, pinigil nilang ba yung pagkatalo niya kanina? Kung ganun, may paraan siya para matalo si Juan Pubuang. Nagtataka talaga ako kung sinong makakatapat sa siyam na dragon o sila ng katawan. Sa palagay ko, ang pinakahuli nating kalaban ay si Chupa. Lumipad na si Maskaradong Bandido. Iniwanan niya sa baba yung dalawang ungas. At nagkatitigan naman yung dalawa, eye-to-eye contact. Lumipad na rin sila at sumunod kay Maskaradong Bandido. Ano na kaya ang mangyayari sa susunod? Dahil dito na nagtatapos ang chapter 477. Maraming salamat sa panonood.